Hello guys! Welcome back to my channel. And today, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-renew ng inyong Certificate of Registration sa inyong BIR. So dahil January ngayon, ngayon po yung deadline ng registration fee ng inyong Certificate of Registration. Kung ikaw ay isang negosyante katulad ko na mayroong Certificate of Registration sa BIR, paalala lang po na starting December 31 po yung pagpa-file po nito at matatapos po ito sa January 31, 2022. Okay? Paki-check po yung ating Certificate of Registration. Nakalagay po ito, kung makikita nyo dito po sa sample, itong BIR Form 2303. Okay? So sa aking registration, nakalagay dito registration fee, type of form, form types 0605, filing date ito December 31. Tapos ang laging deadline po nito is last day of January. Okay? So nandito ka sa channel na ito dahil gusto mong matutunan kung paano mag-file ng registration renewal online. Okay? So using 0605 na BIR form. So pwede kang mag-file nito manual, pero syempre pipila ka doon sa BIR RDO code mo. Okay? So kung bago ka lang sa aking channel, hinihikayat kita na mag-subscribe, paki-like at i-share para makatulong ka sa goal ng channel. So let's start. Syempre kailangan mong basahin yung reminders sa inyong Certificate of Registration. Ito yung laging nakalagay dito, number 1. So an annual registration fee shall be paid upon registration and every year thereafter on or before the last day of January using BIR form number 0605. So ito na po ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-file online. So madali lang po siya. So unang-una mag-i-install muna tayo nung eBIR forms ni BIR. So unang-una kapag wala pa kayo nito, itong kanilang application, madali lang din mag-download. Punta muna tayo sa bir.com.ph. So mapipili nyo dito yung I want to. So pagka-click nyo ng I want to, pipili lang kayo dito kung ano yung i-click ninyo. So ang i-click ninyo dito ay itong use BIR e-services. So pagka-click nyo ng use BIR e-services, so makikita nyo ito. So nandito yung eBIR forms, nandito sa baba. So i-click nyo itong eBIR forms. Pagka-click nyo ng eBIR forms, makikita nyo ito, yung overview niya. Okay, tapos itong offline eBIR forms package. So ito siya. Okay, to download the offline eBIR forms package version 7.9.2. Ito po yung updated. Kung luma po yung inyong offline eBIR forms, so hindi po siya magsa-success. Okay, so i-click nyo po ito para ma-install ninyo. Pagka-download po ninyo, i-install nyo po agad. Okay? I assume, after nito is na-install ninyo. Okay? So, i-open na natin yung application. Pagka-open nyo po ng application, ito na po siya. Yung offline eBIR forms package version 7.9.2. Okay? So, pipilapan mo na po itong mga information na kailangan. So, unang-una, yung taxpayer identification number mo, i-check mo po yung COR mo nandoon. Tapos, anong RDO kayo. Okay? So, line of business. Then, taxpayer's name. So, taxpayer's name, pwedeng for individual or non-individual. So, ako, ang example ko is individual po. So, nakalagay sa Certificate of Registration po ninyo. So, ang tutorial po na ito ay para sa lahat. Okay? Individual man or non-individual. Next is pilapan mo yung registered address kung ano po yung nakalagay sa inyong Certificate of Registration. SIF code, telephone number, then email address. Yung email address kung ano po yung ginagamit nyo palagi. Okay, kailangan make sure Gmail siya or any valid email.
Now, dito sa may list of BIR forms, pipiliin nyo po dito yung Form 0605 Payment Form. Pagka-click nyo ng payment form na yan, i-click nyo na itong fill up. Dito sa may fill up, lalabas po agad itong parang magpa-pop up itong message niya. Background information save, updated, successfully. Yan, yung profile. So, automatic magsisave kasi yung nilagay nyong details dito sa taas. After that, i-click nyo lang yung OK. So, pagka-click nyo ng OK, maglo-loading lang siya ng ilang seconds. Siguro mga 5 seconds lang siya. Then, lalabas na po itong payment form, BIR form number 0605. So, pipilapan nyo po ito lahat. Nakikita nyo, meron siyang numbering. May number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, 6, 7, etc. etc. Hanggang ano yan? Hanggang, I think, 21. Yan. So, now, pipilapan natin ito is number 1, yung calendar or fiscal. So, i-click nyo yung calendar. Then, number 2, year-end, year-ended, month and year. So, ilagay natin dito is December 12, December or 12 January. Pipiliin nyo yan. So, 2022. Yung number 3, leave it blank nyo dahil hindi naman siya quarter. Yung number 4, due date. Ang due date is January 31, 2022. Number of sheets, yung number 5, attach is ilagay nyo lang 0. So, dito sa may ATC, ang i-click nyo po dito sa may ATC is yung registration fee for VAT or non-VAT taxpayers. So, i-check nyo lang po kung ano yung tax type ninyo doon sa inyong taxpayers. Okay? So, ATC. Sa inyong COR, i-ano nyo po siya, double check nyo ninyo. Tapos, baba nyo lang siya, pagka tick mark nyo, click OK. So, makikita nyo na doon. MC118 na nakalagay dyan. Okay? So, nakalagay ito, MC180. Next is yung number 7, return period. Lagay nyo dyan, December 31, 2022. Then, yung number 8, tax type. So, dito sa tax type, i-click nyo lang ito. Tapos, pipiliin nyo itong RF or registration fee. So, ibaba nyo lang yan. I-click nyo itong OK. Next is yung number 9, given na yan. Tapos, yung 10, given na rin yan. Yung number 11, taxpayer classification. Kung ikaw ay individual or non-individual. So, ako, individual. I-click ko itong I. Then, line of business corporation, line of business or occupation. So, yun sa akin ito. Okay? Number 13, given na yan. Tapos, 15, given na yan. 14, 16, yan. 17, given na yan. Then, dito sa may 17, sa may voluntary payment. So, specify nyo lang dyan, registration fee. Okay? Kasi registration fee ito. Then, next is yung installment, full payment. Okay? Tapos, ilalagay nyo dito sa may computation of tax is 500 pesos. Dahil 500 pesos po ang registration fee. So, after nyo mailagay yung mga information, pwede nyo na po siyang isave. So, pagka-save po ninyo, i-click nyo po ito para hindi po mawala yung mga data dito. So, double check nyo na lang mula number 1 hanggang dito sa number 18. Okay, so ito yung tinuro ko sa inyo kanina. Okay, isa-isahin nyo na lang po yan. Then, pagka-click nyo ng save, may magpa-pop up na BIR form save successfully as save file. So, i-click nyo lang yung OK once okay na. So, after that, magsisave na siya. Then, i-review nyo ulit dahil pagka-save ninyo, i-print nyo. Okay? I-print nyo para ito yung magiging reference ninyo just in case for documentation purposes. Okay? I-print nyo to ng 3 copy. Dahil kung gusto nyo bayaran siya through bank or any accredited bank ni BIR, ay papakita nyo po ito. Okay?
So, then, i-click nyo itong submit file. Ito, submit or final copy. So, may magpa-pop up siya ng validation successful. Click on edit if you wish to modify your entries. Okay, kung wala naman, so okay na siya. So, after that, syempre ako muna pinrint ko, di ba? Sinampulan ko muna print. Ayan. So, dahil ito pinrint ko, yan. After that, kinlik ko ulit yung submit final copy. Ito na yung pag kinlik mo ito, may magpa-pop up na please ensure that you have internet access and a valid email address is indicated in your tax return. So, kailangan accurate, stable yung inyong internet access dahil ipapadala po ni BIR app na ito doon sa headquarter, okay, kung saan kayo RDO, dahil iba-validate niya nila yan. Okay, so kapag okay po yung email address at wala namang mali, so sabihin dito, are you sure you want to submit? Click nyo lang yung okay. Pagka-click nyo ng okay, yan, kapag stable yung internet nyo, ito yung susunod. So, thank you for using EBIR forms. By clicking agree, you confirm that you have read and understood and agreed the TOSA. Okay? So, the full EBIR forms TOSA can be accessed here. So, ako, ang ginawa ko muna is in-scroll ko lang yung yung TOSA, yung service agreement. So, kinlik ko yan bago ko i-click yung okay. So, kayo, depende po sa inyo kung babasahin nyo po ito. Okay? Ako, nabasa ko naman na yan. And then, after that, kinlik ko yung agree sa may baba. Ito, kinlik ko yung agree. After that, kinlik ko na itong okay. Then, nag-proceed na siya ng loading. Mga few seconds lang din ito. Mga 3 to 5 seconds. After that, may nag-pop up agad. Okay? So, submit successful. A notification will be sent to your email address. Please ensure that said email address is correct. Then check your inbox, including your spam folder, in the next few minutes for the email. Print or save the email as evidence of e-file return. Then note there will be some delays on email sending of confirmation. Please bear with us. So, i-check ko ngayon yung email address ko, I think na-receive ko siya after 30 minutes. So, depende po kasi yan sa BIR. Okay? So, once na okay, kiklik na natin tong okay. Ayan. You can now pay electronically through the following channels. So, i-close nyo na po siya. So, ang gagawin po natin na susunod is i-check nyo yung email niyo kung na-receive nyo na yon. Okay? Ipiprint nyo yon para meron pa kayong references. And then, ipapakita ko lang sa inyo kung papaano mag-bayad, kung saan ko binayaran itong aking registration fee. So, pwede daw kayo magbayad sa kanilang mga partner na ePay. Ito yon sa online. Pwedeng Land Bank, yan. Union Bank, Paymaya, GCash, Pesonet, ayan. Ang daming nilang accredited. Pero ako, pinili ko doon sa kanilang accredited bank. Which is, pumunta ako kanina sa China Bank na malapit sa RDO. Tapos, ibinigay ko yung copy ng email address ko at saka yung payment form. Okay? So, ipapakita ko lang yung email address. Ito yung email address. Okay? So, yung email address, ito lang naman siya. Mabilis lang naman siya. Okay? So, ito ipapakita. Parang confirmation lang ito. Okay? Na nag-file kayo ng EBIR forms. So, then, nag-keep na lang ako ng copy. Itong 0605 at saka yung itong resibo from BIR. And then, final ko na lang po ito sa aking documentation. So, just in case na i-audit tayo ni BIR, ito po yung ating ipapakita sa kanila. So, hopefully guys, na gustuhan nyo yung aking video. Kapag may mga tanong po kayo, just comment below lang. And then, don't forget to subscribe. At hopefully,
ma-aim na natin yung goal natin sa channel na to. Maraming salamat and God bless.